Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 56. Why it's okay to start all over again. Nakakapagod. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Hindi talaga ako marunong mag-arte. Pero, yung mga bagay na kailangan kong gawin ulit na nakakapagod, na nararamdaman ko na nakakasawa, at ito rin yung mga salita na naririnig ko rin madalas sa mga kaibigan ko kapag nawawalan sila ng gana doon sa mga bagay na paulit-ulit nilang ginagawa. Ikaw ba? Or kayo ba? Nabanggit nyo rin ba tong mga salita na to lately? Pakiramdam ko kasi ito yung mga initial reactions ko rin kapag napapagod ako. Tapos, dagdag mo pa yung idea na napagod ka na, pinaghirapan mo na siyang matapos, tapos kailangan mo pa siyang ulitin. I remember my high school days it was a subject kay Sir Ronel noon. Hi Sir, TLE yun, drafting. Story time. So meron isang sketchpad, yun. Sketchpad na doon yung parang gagawin mo lahat ng compilation ng plates ninyo sa drafting. So, yung unang-unang task doon is parang freehand lettering. So, yung unang kailangan gawin is yung parang border. Guys, doon pa lang sa border, hirap na ako. Fact about me, hindi ko kayang tumingin ng diretso. Hindi ko kayang tumingin ng straight line. Hindi ko alam if straight ba siya. At ang mas malala doon, hindi ko alam hindi ko kayang gumawa ng straight line. Siguro sasabihin nyo, may ruler naman. Guys, kahit may ruler, hindi ko siya kayang gawin. Ganon yung struggle ko dun sa subject na yon. So, naalala ko nun, napupuyat ako nun. Yun yung reason din nun, ba't ako nanigyawat sa puyat. Kasi I remember, third year ako nun, tapos dun pa lang sa paggawa ko ng straight line, yung border so 4 yon. Tapos lalagyan mo pa ng name, section, date, ganyan, plate number, at saka yung teacher mo. So, yung feeling na ulit-ulit yun na ginagawa, stress na stress talaga ako. Nag-start ako ng kauwi ko sa bahay, tas Baker King na yun yung Korean drama nun. Tapos, alam mo yung feeling na puyat ka na, tas gigising ka ng maaga kinabukasan, tas makita mo yung ginawa mo, hindi pa siya okay. So, dahil medyo may pagka-perfectionist ako, at times, so inuulit ko siya hanggang sa yung feeling ng binanggit ko kanina, yung nakakapagod, nakakasawa, ayoko na. Ganun yung nararamdaman ko. Tapos, alam nyo ba, naalala ko yun, sobrang naiiyak ako kasi lahat ng pages nung sketchpad, naubos ko siya. First plate pa lang yun Naalala ko lang yung feeling ko dun sa kailangan mong umulit-ulit. That was way back 2010 or 2009, 2010, mga ganon. Pero na-realize ko na yun is hindi pa ako okay doon. Parang alam ko sa sarili ko na kailangan ko siyang i-improve, kaya uulitin ko siya. Pero ngayon sa medyo 20s, sa edad kong to, meron mga bagay na akala mo settled ka na, akala mo okay na, planchado na, parang akala mo na-reach mo na yung hangganan, pero hindi pa pala. Meron pa pala. Sabi nga nung isang famous line, but wait, there's more. 'Di ba? Minsan hindi pala masaya yung but wait, there's more. Kasi nandun na naman yung feeling na parang ulit na naman. May mga bagay na ganito na nangyayari sa ating career, sa education, sa relationship, even sa sarili natin. May mga bagay na ayoko nang ulitin ulit. So, merong mga pagkakataon, yung but wait, there's more, is minsan hindi siya nakaka-excite para sa atin. For example, kapag meron tayong mga kailangang ulitin na naman sa career, sa education, sa relationship, minsan sa sarili natin, merong mga kailangan nating umulit pero ayaw na natin. Minsan nga kahit sa pagda-diet, ganun din Story time. So, dahil sa kagustuhan kong maghugis bigas, at sa kagustuhan kong bumalik alindog, naisipan kong mag-enroll sa isang
parang diet plan na may coach. So, may program yon and nakaplan yung meals, may oras, tapos may guidance, may exercise, may workout plan. So, sa unang 3 months ko, ginawa ko yun. Sinunod ko yun. As a very good student, ganun yung ginawa ko. Kaya lang, may dalawang klase kasi akong kaibigan. Yung mga kaibigan na lagi akong inaayang kumain at yung kaibigan na lagi akong pinagdadala ng pagkain. So, ganun ako ka-bless sa mga kaibigan ko kasi gusto nila akong kasamang kumakain. Thankful ako, grateful ako kasi I was able to try a lot of food. Alam niyo yung feeling na nandyan yung malamig na iced tea, yung nag-yellow coke, yung fried rice, yung Chinese food. Ay. Tapos, alam mo yung feeling na may cheat days naman kasi sa program, which is manageable naman, at saka working siya. Kaya lang, yung schedule kasi ng diet ko, hindi siya nakamatch sa schedule ng mga kaibigan ko. So, ang tendency as a marupok person, kakainin ko yung mga bagay na dapat kainin ko lang din sa cheat days. So, technically, cheat days ako. Doble-doble yung pag-cheat ko sa diet ko. At alam mo yung feeling na kailangan mong bumalik dun sa diet mo after mong masarapan dun sa lahat ng kinain mo, yun yung greatest struggle for me. Hindi ko siya kayang ibalik kasi inumpisahan ko na siya na ganun. Parang sinira ko na yung routine. Kaya bilib din ako dun sa coach ko na yun. If you wanna check it out, wow, check it out. It's Body by Als, BODBYALS. Mahanap niyo siya sa Instagram. Actually, maganda yung plan ng Body by Als. Nung kasing 3 months na yon, nag-lose talaga ako. I think 5 kilo rin yon. So, tapos busog ako, tapos nawala yung acid reflux ko. So, maraming mga naging good effect yon. So, ngayong nire-record ko tong podcast episode na to, medyo sinusunod ko siya, pero medyo hindi rin. Pero tignan natin sa mga susunod na linggo at taon kung babalik ako dun sa diet plan. Well, but my point is, may mga bagay na mahirap simulan ulit. Isa yun sa akin. Pero, bukod doon, sa mga bagay na mahirap ulitin, ulit, or mahirap pumalik sa simula, meron din namang mga bagay na masarap ulit-ulitin. Diba? Ikaw, anong naiisip mo? Kung ano yung mga bagay na masarap ulit-ulitin. Ako, for example, yung mga vlogs ko, yung mga memories ko with my people, yung mga kaibigan ko, inuulit-ulit ko yun. Inuulit-ulit kong pinapanood. Bukod doon, yung mga paborito nating pelikula, I have a lot of favorite movies and there are times na inulit ko rin sila. For example, yung Beauty and the Beast. That's my favorite film. Inulit-ulit ko rin yun. Yung Titanic, Notting Hill. Other than movies, yung mga songs. Di ba meron tayong mga songs on repeat? Isa sa mga inuulit-ulit ko rin na songs noon is Passenger Seat. Yan, isa yan sa mga na LSS din ako na songs at marami pang iba. So, may mga bagay na kaya nating ulit-ulitin. And minsan nga, di ba, sa mga stories, like for example, ako, sa mga 50 plus episodes ng Sarah's Bedtime Stories, meron akong mga kwento na palagay ko na ulit ko. May mga tao na ulit-ulit ko ring nabanggit. It's because mahalaga sila sa akin. Malaki yung impact nila sa akin. At saka kapag masaya yung isang bagay na yun, di ba, masarap siyang ulit-ulitin. Di ba? But anyway, here's my story why it's okay to start all over again. Story time. I'm a person na mahilig magstay sa comfort zone. Madalang akong mag-take risk. Lagi akong kalkulado kasi alam ko na kapag nag-fail ako, ang karamay ko or malaking bagay doon, ang responsable is ang sarili ko. So, wala akong fallback. It's always me. Kaya ayoko siyang ma-stress. Kaya madalas, kalkulado yung mga galaw ko at saka mga ginagawa ko. But 2024, sabi kasi ni Among Jeff, if you didn't make it in 2022, you can make it in 2023. And pagdating ng 2023, ginawa ko pa rin yun. If you didn't make it in 2023, you can make it in 2024. So, 2024, ang dami kong risks na ginawa.
And as a person nga na pabebe, na ayaw mag-take ng risk, medyo natakot ako na kaya ko ba to? Parang sure ba ako dito? Pero ginawa ko pa rin. Marami akong mga risks na ginawa and hindi lahat yon naging okay. Maraming beses akong hindi naman nanghinayang, maraming beses na hindi nag-turn out dun sa ine-expect ko yung risk na ginawa ko. Well, narinig ko to kay Ma'am Jeng. Hi fam, sabi niya sa akin, hindi naman siya talaga kawalan kasi isipin mo na lang, yun yung bayad dun sa learnings na yon. And I must say, there are a lot of things that I've learned dahil sa mga risks na to. Yung mga lessons na kahit ilang taon siguro yung dumaan, hindi ko makakalimutan. So, yun. Pero meron din akong risks na ginawa ngayon na feeling ko naging reason for me to say then na it's okay to start all over again. Ang haba ng intro ko pero ito pa lang yung kwento. So, you all know that I started Sarah's Bedtime Stories way back 2022. Tama ba? Yeah, 2022 when I started the podcast from 0 follower. And then now, I think nasa 1,023 followers na sila. There are people na talagang personal kong sinabihan na mag-follow kayo, mag-subscribe kayo. There are people na kusa naman na gumawa ng ganon. At yung mga iba, hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Pero, that feeling na okay ako sa audio podcast before, kaya lang sabi ng mga listeners ko at sabi rin ng mga team ko, why not try video podcast? Kasi yun yung sumisikat ngayon, yun yung uso sa market. So, I was already comfortable sa audio podcast kasi ang gamit ko lang noon, wala pa akong mic noon, it's just iPhone 11, nagvo-voice record lang ako, tas bahala na yung editor ko. Hi Bert! Bahala na siyang mag-edit to make it sound like a podcast. And then, nung mag-start ako ng video podcast, it was a risk for me. Marami rin akong nagastos kasi akala ko dati mic lang. Pero hindi pala pwedeng mic lang kasi marami pang mga ibang bagay na bibilihin. For example, yung mic stand. At that time, yung iPhone, hindi pa siya pwedeng i-connect dito sa mic ko. So, isa pa yon. Another thing is yung ilaw. Kasi yung ilaw ko noon is hindi pa siya good enough for me to look pretty. And then, yung phone ko din noon, hindi siya ganun ka-HD. Kulang pa yung memory pag gumagawa ako ng podcast. So, sunod-sunod yung mga gastos. But, I took a risk. So, salamat sa Orange app kasi merong Shopee Pay Later. So, yun yung ginamit ko noon just to have the things that I need. And then, nung nag-set up ako, kailangan ng bed na maayos, so bedsheet and all. So, it was a total risk. Pero, yung feeling na kahit nag-uumpisa ka ulit, parang na-feel ko na nag-umpisa ako ulit kasi bago lahat eh. Pero alam mo yung feeling na may saya siya, na ginagawa mo siya at inuumpisahan mo siya ulit kasi gusto mo siya eh. Parang sa una, tatalak ka, parang magrereklamo ka, pero eventually gagawin mo rin eh, pagbubutihin mo rin kasi nag-e-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Gusto mong pagbutihin yung bagay na yon. Kaya parang it's okay for you. So, after nun, nung nag-video podcast ako, so, nagpagawa pa ako ng ilaw, yung mga suggestions ng mga listeners ko na magdagdag ka ng ganito, parang sinunod ko siya. And then, akala ko okay na, settled na, nakapaglabas na ako ng mga ilang episodes with my background, with my setup. Tas okay yung turnout, dumagdag yung views. So, happy na naman ako. So, comfortable na naman ako. But then, life has its way of surprising you again. This time, I needed to change again my setup. So, parang nandun na naman ako sa feeling na, ano to, umpisa na naman ulit. But this time, bit-bit ko na rin yung mga natutunan ko dun sa mga past experiences ko sa pagsisetup ng podcast. So, I felt like it was easier this time. Parang nag-start man ako ulit, hindi na siya parang step 1. Parang mga nasa step 2 naman and step 3 kasi may mga gamit naman na ako. And then, after nun, life happens again. Alam niyo yung parang akala mo okay na, akala mo settled na, tas merong mga mangyayaring hindi mo kontrolado, kaya kailangan mong mag-limit or kailangan mong gumawa ng isang action for you. So, umabot ako sa point na dahil ako yung nagpo-produce ng sarili kong episodes and may editor ako, umabot ako sa point na hindi ko kinaya or hindi sapat yung resources ko to produce episodes every month.
So, ang nangyari, one episode na lang yung ginagawa ko muna for the meantime para makayanan ko yung cost ng podcast production. Inaasar nga ako ng mga kaibigan ko noon, sabi nila. Kasi sabi ko, kapag nakikinig sila ng Sarah's Bedtime Stories, nakakatulog sila. So, dahil daw isa lang yung episode na pinoproduce ko every month, isang beses lang daw sila nakakatulog sa isang buwan. As much as I want to, and as much as I love to create new episodes, syempre, nandun yung, sabi ko nga, hindi ako ganun ka-risk taker. So, nandun pa rin ako sa alam ko na kakayanin ko. So, umabot dun sa point na naisip ko yung product ng Sarah's Bedtime Stories, which is yung Finding Good Everyday ebook. So again, ito, na-set up na siya earlier this year, I think March 8, nung nilaunch ko siya. So, okay na yung ebook, meron akong Google Forms for you to avail, and then may system ako how to send it and all. So, nag-promote ako ulit. And then, itong team ko, sabi niya, yung isa sa mga team members ko, sabi ni Cindy sa akin, ate, why not publish your book? Sabi niya. So ako, as a, as a minsan nakakapagod and nakakatabad na person yung pakiramdam ko, sabi ko, another na naman, kasi it's another thing to do again. Parang you need to do an extra effort again. Parang uumpisa ka na naman ulit. Kasi iba yung ebook, iba yung may hard copy na book. Naisip ko na if hindi ko yun gagawin, paano ko masusustain ang paggawa ng podcast? Tapos nakaka-receive pa ako ng mga testimonials from my listeners na, Miss, maglabas ka na ng episodes. Miss, natapos ko na lahat, panoorin yung mga episodes mo. I'm waiting. So, alam mo yung parang as a spoiler, gusto ko naman na ibigay yon sa mga listeners ko. Kaya sabi ko, sige, it's okay to start again. This time, hindi na ebook. This time, it's a book. So, I did it. And gusto kong i-announce dito sa podcast episode na to na I already have the published version of my first ever ebook, which is a book na. It's Finding Good Everyday by Kiddo. Kiddo is me. If you don't know why Kiddo, I have an episode that will tell you why. So, I felt so happy. Yung feeling na lahat ng mga pag-uulit-ulit mo pala na yon, it will lead you to where you are right now. Parang naisip ko na, kagaya nung pagda-drafting ko dati, siguro yung mga unang ways ko, hindi siya effective to make it work. Kaya kailangan ko siyang pagbutihan, kailangan ko siyang ayusin, hanggang sa pag nakuha ko na yung style, nakuha ko na yung technique, then mas magiging maganda yung kinalabasan. So, sobrang happy ko nung nalaman ko na mapapublish na yung book. Sobrang happy ko kasi it's a dream come true. So, Sarah is now an author! Wow! Hindi na siya podcast host lang. Isa na rin siyang author. So, that's a story for me of why it's good to start all over again. Kasi, it's like trial and error. May mga bagay na hindi mo makukuha sa unang tirada. Hindi mo makukuha agad-agad. Parang, as they say, practice makes perfect, di ba? Parang sa sayaw, hindi naman right away kaya mo nang gawin yung isang bagay. Kailangan mo muna siyang ulit-ulitin para ma-master mo at para maayos mo siya. So, ayun, nung nagawa ko yon, parang na-realize ko na, it's okay to start all over again. Pero alam nyo ba, nung mga times na nandun ako sa sitwasyon na parang uulit ako ulit, nasistress ako. As in, parang feeling ko pasan ko yung degdeg. Yung parang, kaya ko pa ba to? Kasi parang, ang daming parang. Hindi. Yung pakinamdam na pangarap mo to, tapos ikaw yung nagbe-build dito, parang kapag ikaw yung sumuko, saan pupulutin yung pangarap mo? Parang kasalanan mo na hindi nag-grow yung dream mo. Kasi, nandun naman yung opportunity, nandun naman yung chance, pero wala kang ginawa. Kasi mahirap yun yung parang binibigyan na nga ako ng libreng strategies tas hindi ko pa gagawin. So, yun yung na-feel ko na nung time na yun. Kaya sabi ko nun, siguro ganito talaga, when you are starting something,
it's you eh. Parang you are the main person who is responsible. Oo, merong mga tutulong sa'yo. Oo, merong mga magbibigay ng advice. Pero at the end of the day, it would be you. Kasi sa lahat ng mga to, ikaw yung pinaka magbe-benefit. Ikaw yung pinakasasaya kasi ito yung pangarap mo. Ito yung gusto mong gawin. So, nung nandun ako sa point na parang alangan ako kung anong gagawin ko, naisip ko, siguro dito pumapasok yung tiwala mo rin. Tiwala mo rin kay Lord, tiwala mo rin sa pangarap mo at sa sarili mo. Kasi madaling mag-complain na parang, why is it not working the way I want it to work? Bakit iba yung nagiging resulta? Pero kung iisipin mo, nagpe-play lang yon ng role para mas mapaganda yung end goal. Kasi kung hindi nangyari yung mga pag-uulit ko na yon from audio to video to change location, sa ebook to a published book, parang hindi ko masasabi na ganito kasaya yung mararamdaman ko. Kasi finally, I can say na it's worth it. And bukod sa mga yon, just a backstory lang din, I realized na even in my life, I had times that I needed to start all over again. Nung college ako, nag-transfer ako. So parang kailangan kong mag-umpisa ulit, kailangan kong mag-build ulit ng friendships, kailangan kong magpakilala ulit as a student. And then nung pag-graduate ko, naging DJ ako. Tapos after ko maging DJ, naging teacher ako. So it's another shift for me na I need to start all over again kasi parang bagong sistema na naman. And then, ngayon na nagpo-podcast ako, nasa field ako nito, parang it's another field for me that I need to start all over again. But it's okay because I am seeing super flexible, adaptable. Parang nakakakita ako ng Sarah na, kaya niya rin palang gawin to. Parang na-challenge ko yung sarili ko at namomotivate ko siya to do something different from what she's used to. And personally kasi, ayoko kasing naiinip. Parang sa lahat ng bagay, yun yung pinaka-ayoko. So, alam mo na gusto kitang kasama kasi hindi ka nakakainip. Or alam mo na hindi ka nakakainip kaya gusto kitang kasama. So, yun yung isang bagay din sa akin na na-realize ko na gusto ko rin pala tong mga ganito na nag-shift ako ng mga ginagawa sa buhay, nagsa-start ako again kasi marami akong natututunan. Kahit gano'n siya ka-cliche, it's true kasi. And I also realized na kahit nagsa-start ako, I think this one is a good realizations din na kahit parang nagsa-start ako ulit, hindi naman ako nagsa-start from zero. Kasi kahit papano, yung mga ginawa ko, related pa rin sila dun sa susunod na gagawin ko. Even on my career, meron at merong connection yung mga ginawa ko, which is good. Kasi for me, ito yung, hindi ko sinasabing ito yung end goal ng 20s ko. Kasi pakiramdam ko, lahat ng mga kinuwento ko from episode 1 up to this episode, pakiramdam ko, lahat ng yon naging connected. Who would have thought na yung first episode ko was just about starting something, that it's not too late for firsts. At ngayon, umabot ako sa pang 56 na episode, meron na akong book. For me, it's okay to start all over again kasi you would learn a lot and you would discover a lot from yourself. And wala namang timeline. Ikaw ay may sariling timeline. As long as you are discovering yourself, I think yun yung pinaka masayang part or I think yun yung pinaka-importante for me. Yung habang nasa process ka, nakikilala mo lalo yung sarili mo. At pagbabalikan mo, marirealize mo na, ang dami palang mga bagay na akala ko hindi ko kayang gawin dati, pero ngayon nagawa ko na siya. My thoughts, I'm not saying na lahat ng bagay is okay to start all over again. Kasi kahit naman ako, may mga bagay ako na ayoko nang ulitin ulit, na parang okay na, that's enough. Okay na yun, ayoko na siyang balikan. I even asked a friend kung meron siyang ganung bagay sa buhay niya and sabi niya sa akin meron. Yun yung pagkakataon sa buhay niya na nasira yung mga pangarap niya. Parang bumaliktad yung mundo niya because of that. Kaya ayaw niya nang balikan yun, which I totally understand. Pero bukod sa mga bagay na yun, meron pa ring mga bagay na okay lang na umpisahan ulit.
I feel like it's okay to start all over again if you are feeling stuck right now, yung pakiramdam mo walang nangyayari sa buhay mo, nawawalan ka na ng gana, ng motivation, it's okay to start again, to explore new things kasi baka doon bumalik yung gigil mo. Another thing, it's okay to start all over again if hindi ka na masaya. If wala nang nararamdaman na fulfillment sa sarili mo. It's not selfish to try and look for it. Kasi ako, advocate ako ng pagiging masaya. If you want to be happy, be. Third, if you want to go out of your comfort zone and you want to grow personally. Pang-apat, it's okay to start all over again if your current path is not aligned with your personal values and goals. Pero bukod sa apat na yan, if tatanungin mo ko ano yung sa akin, actually, I feel like it's okay to start all over again. Kasi pakiramdam ko lang. Alam mo yung gut feeling na parang ito yung best decision for you that you should do. Minsan din, yun lang kasi yung solusyon na naiisip ko. Naisip ko rin na kaya siguro hindi ako nagsasawang mag-start ulit kasi ito yung bagay na gusto ko. So parang na-realize ko rin na yung mga bagay pala na gusto kong ulitin kahit nakakapagod, yun yung mga bagay na malapit talaga sa akin. Yung mga bagay na gusto ko talagang gawin. And to tell you, yung mga kutob-kutob ko lang na decision making, madalas naman nagte-turn out sila na good yung result. Parang, buti na lang pala. Yun yung naging decision ko. So, yeah, to end this podcast episode, if you are at this point in your life that you are about to start again, don't worry. It's not too late to start over again. You have your own timeline. I believe na kahit ano man ang maging resulta niyan, magiging proud ka sa sarili mo kasi nakayanan mo siya. Sana nagka-comfort ako doon. Pero yun kasi yung pang-comfort ko rin sa sarili ko. Ano man ang maging kinalabasan ng ginawa ko, at least I know na ginawa ko siya for myself. And meron akong natutunan at meron akong nakilalang part ni Sarah. So, again, this is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. And kung gusto mong mag-avail ng aking Finding Good Everyday book, so check out the link below. Ilalagay ko siya sa description box. And sign up and enjoy my first ever book. Sana may pangalawa. Second book, cutie! So again, thank you so much for listening. Please continue to like, share, and subscribe. If nag-enjoy ka rin, please to give me a 5-star rating dito sa Spotify. Malaking bagay yun. Maraming salamat. From my heart to yours, thank you so much. And again, good night.